Bakit bawal? Siguro ang bigas na yan, hindi ano yan, hindi talaga totoo o kaya naman pwedeng magamit sa boat buying. Hindi boat buying ang tawag dyan eh. Alam po ninyo ang tawag dyan, wala talaga silang ibebenta. Kumbaga, ano lang yan, media mile age. Kung talagang mayroong 20 pesos na bigas, mula Batanes hanggang Ulo, o di ba, ibenta ninyo yan. Mula Batanes hanggang Spratly Island, kailangan na pati mga Chinese makakabili niyan. O isa pa tong ano na to, Tolentino. Tingnan po ninyo itong Tolentino na to. Ay ano, papakita ko po sa inyo si Tolentino. Napakahambog din ng Tolentino na to ha. Ayan o, kung gusto nyo po na masakop ng China ang Pilipinas, huwag nyo po akong iboto. Alam mo Tolentino, kung ka-classmate kita nung high school, tatawagin kita, gago ka ba Tolentino? Ayan o, kapal ng muka, talagang feel na feel po niya. Kung gusto nyo po na masakop ng China ang Pilipinas, huwag nyo po akong iboto. Tolentino, gago ka ba o tartado ka? Hindi, tanong lang. Nagtatanong lang ako, hindi ko sinabing gago ka o tarantado ka. Kasi nagbagong buhay na ako, hindi na ako nagmumura. Wala na, bawal po magmura sa Reaction TV PH. Kasi kung nagmumura pa ako, ganito kita mumurahin Tolentino. Putangin na mo, gago ka, animal ka Tolentino, nung pinagsasabi mo, matulog ka na lang. Kaya lang Tolentino, hindi na nga ako nagmumura, kaya hindi na kita mumurahin. Mumurahin lang kita ng ganun kung nagmumura pa ako. Kaya nagbagong buhay na ako eh. Kaya bawal po ha mga bata, wag po kayong magmura. Mga matatanda, wag din kayong magmura. Wag niyo mumurahin si Tolentino, isang balimbing yan. Tolentino, walastik ka, galing mo ha. Kung gusto niyo pong masakop ng China ang Pilipinas, wag niyo po akong iboto. Walang yaka Tolentino, matulog ka na nga. Nagkakalat ka na. Pinagtatawanan ka na. Pati siguro yung mga ibang kapamilya mo, pinagtatawanan ka na. Kapal ng mukha mo, kung gusto nyo pong na masakop ng China ang Pilipinas, huwag nyo po, putangin na yan. Ang kapal ng mukha mo, sino ka ba? Sino ka ba para maharang mo yung mga missiles ng China kapag gusto nyo sakupin ang Pilipinas? Sino ka? Diba? Meron ka bang kakayahan? Meron ka bang impluwensya? Kaya mo bang impluwensya yung China? Natatakot sa iyo yung China? Malastig mga tao na to. Ang galing ng kanilang mga propaganda. Kung gusto nyo po na masakop ng China ang Pilipinas, huwag nyo po akong iboto. Talagang hindi ka namin iboboto. Ang galing mo Kahit ang Pangulong Duterte, hindi niya sasabihin yan eh. Di halimbawa, hindi niya namin binoto. Masasakop kami ng China? Magiging high-tech ang Pilipinas? Mantakin mo yan. Tolentino. Nagda-drugs ka ba, Tolentino? Tanong lang, nagda-drugs ka ba? Hindi daw siya nagda-drugs. Tanong lang yun pero naniniwala ako hindi naman nagda-drugs si Tolentino. Mga kaibigan lang niya yung mga drug addict. Kaibigan mo ba yung mga drug addict, Tolentino? Tanong lang. Kung kaibigan mo yung mga drug addict, naiintindihan kita. Eto na. Alright, Reaction TVPH nagbabalik. Reaction. Napakaganda po ng mga pag-uusapan natin ngayong mga ka-reaction Mantakin po ninyo, magre-react po tayo dito sa bilyong-bilyong dolyares na halaga ng ginto na di umano ngayon ay nagkakaroon ng tinatawag na investigasyon dyan sa HSBC ba yan? At itong si Attorney Harry Roque, spokes Harry Roque, mga ka-reaction, ay meron po siyang reaction dito at pasabog. Marami daw bali-balita ngayon sa Taiwan, sa Hong Kong na nagkakaroon ng investigasyon na di umano ay nasasangkot o kasamang iniimbestigahan ang pamilya Marcoses patungkol sa toneladang ginto. At ito pa mga kareaksyon, habang iniimbestigahan ang toneladang ginto ay binubudol naman ang taong bayan sa kilo-kilong bigas. Yung tinatawag nilang promise fulfilled. Kaya naman mga kareaksyon, isang araw lang ang bentahan
ay di umano ay kunyari ipinatigil ng COMELEC, bakit mo ipapatigil yan kung talagang para sa mga mahihirap at walang malisya yan? O talagang merong bigas, di ba? O di ba isang araw na binenta tapos kunyari pinatigil. Para at least ngayong election nagkaroon ng propaganda na sinasabi nila, oy, meron ng 20 pesos na bigas. Oy, meron ng 20 pesos na bigas. Kasi nungalingan po yan. Marami nga nagagalit ng magsasaka sa ginagawa nilang yan eh. Kasi alam nila, yan ay artificial. Kasi Bongbong Marcos, kung talagang yan ay talagang totoo na merong 20 pesos na bigas, ay dapat kayang ibenta yan sa merkado. Kayang ibenta yan ng mga komersyante. Kapag binenta yan ng mga rice dealer at rice retailer, ibig sabihin, talagang tunay ang pagbaba ng presyo ng bigas at hindi artificial, hindi gawa-gawa, at hindi mga pambubudol lang. Kaya mga ka-reaction, pakinggan po natin ito ha, re-reactionin din natin yung isang congressista dyan sa may La Union. Hintayin po ninyo yun, yung hindi ko lang kung bakla ba yun o lalaki. Tanong lang, bakla ka ba brado o lalaki ka sis? Ito mga ka-reaction, pakinggan po natin si Spokes Harry Roque ha. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong favorite asylum seeker reporting from Europe. Ano po pag-uusapan natin ngayon? Nako po, napakalaking balita. Kung nagtataka kayo kung bakit biglang nawalan tayo ng 128 toneladang ginto sa ating national reserves, ito po sigurong eksplanasyon. Bumuo po ng isang special investigation team ang Hong Kong Anti-Money Laundering Office para imbestigahan ang di umano ay money laundering activities ng mga Marcos. Opo, ang pamilya ng Junior na ayaw hair follicle test dahil maraming nagdududa na siya ay bangag. Ang sangayon po sa Hong Kong Anti-Money Laundering, ito po ay may kinalaman doon sa mahigit $100 billion na money laundering activities involving no less than 350 tons of gold deposit. 350 tons of gold deposit. Kaya naman mga ka-reaction, hindi po binabalita yan ng mga mainstream media, pero meron ng isang kumagat. Yung UNTV yata, binalita na kumagat na kay Spokes Harry Roque, baka malapit-lapit na pong ilabas yan sa mainstream media. At marami po, ito po, katulad po nito, bago po natin ituloy ang video na yan, katulad po niyan mga ka-reaction, kung hindi po ako magkakamali, galing po ng Taiwan ba yan? Taiwan, basta't ang sinasabi daw dyan, ayan o, ayan mga karya, ayan o, galing yata ng Taiwan yan o RT News yan o, ayan o, binabalita daw po sila ngayon sa Taiwan tsaka sa Hong Kong. Pero sa ating ayan po mga karyasyon, ayan o, yan o, di ba? Balitang-balita nga daw po yung money laundering na yan, yung mga ginto na talagang anong gagawin nyo dyan? Naghihirap na ang taong bayan, mga Marcoses kayo. Naghihirap na ang taong bayan tapos anong gagawin nyo sa lahat ng perang yan? Di ba? Dadalhin nyo ba sa impyerno yan? Mantakin nyo yan. At itong mga aktibidades na ito ay nangyari between, yung mga panahon na talunan ang Marcos Jr. Pero I'm sure pinakikinabangan hanggang ngayon dahil nga hindi natin naintindihan kung ano nangyari dun sa 128 billion na biglang nawala sa Central Bank Reserves. Now, nagkaroon pala ng isang Taiwanese na whistleblower at ito po ay headline sa Taiwan. Mantakin nyo yan. Bida na naman ang Marcos family. Headline daw po sa Taiwan. Po sa Taiwan nung nasimulan ang money laundering investigation laban kay Marcos Jr. Ngayon, maiiwasan ba niyang investigasyon dahil siya ay isang pinuno ng bayan? Hindi po, kasi maski sa Pilipinas, meron siyang immunity sa prosecution, pero hindi po yan immunity sa investigasyon. Kaya nga po nananawagan ako na kung ang mga dayuhan gaya ng Hong Kong at Taiwan ay nag-iimbesta sa money laundering, bakit hindi sa Pilipinas? Kinakailangan po ang ombudsman mag-imbestiga na rin. Dahil napakalaking halaga po ito, hindi po pwedeng kinita yan sa sweldo ng isang presidente ng kanyang ama o kaya naman sa sweldo niya bilang gobernador o congressman. Yan po ay tanging nakaw na yaman
Kung meron po talagang 100 billion at 350 tons na gold, dapat po yan mapunta sa mga Pilipino sa libreng gamot at libreng paggamot, sa libreng edukasyon, sa libreng irigasyon. Hindi po yan dapat pakinabangan ng mga bangag. Nakakahiya kayo mga bangag. International na naman ang inyong publicity. Money laundering, corruption, $100 billion. Mga magnanakaw, mga switik, mga kleptocrats. Ewan ko nga ba bakit hindi pa kayo pinaparusahan ng Panginoon. Pinakamataas ang pagkagutom mula nung COVID. 52% ng ating mga mamamayan gutom, and yet 100 billion ang inyong ninakaw. Magkanong kabubuang ninakaw nyo, mga magnanakaw ng mga Marcoses? Kasama ka na dyan, Marcos Jr. Mahiya kang kakapal ng mga mukha ninyo. Pero kayo po ay talagang nakakahiya. Yan po ay headline sa Taiwan. At headline ngayon sa Hong Kong. O Facebook, fact checkers, Vera Files, o ano, sasabihin nyo, fake news ba ito? Headline nito ng Taiwan newspaper. At talaga namang inanunsyo na ng Hong Kong government ang pagbubuo ng investigasyon ng anti-money laundering investigation laban sa pamilya Marcos. O mga dilawan, patuloy pa ba kayong makipag-alyansa dyan sa mga magnanakaw na yan? Mga komunistang CPP-NPA, mahiya naman kayo. Ano na nangyari sa pinaglalaban nyo? Sanib puwersa kayo ngayon sa mga magnanakaw. Nakakahiya po kayo. Mga Pilipino, hanggang kailan tayo magtitiis? Mantakin ninyo, ang dami na nilang ninakaw. Marami pang nanakawin. Ano pang gusto ninyo? Nakakahiya na tayo. Mga dayuhang gobyerno nag-iimbestiga tayo, bulag-bulagan, bingi-bingihan. Hanggang kailan natin to gagawin? Wag naman po sana. Kinakailangan maghusga ang taong bayan. Maghusga. At dahil yan po ay nakasaad sa ating saligang batas, taong bayan ng tunay na soberenya, 2 beses na natin sinisante ang mga walang kwentang mga lider, ay ito na po, pinakamalakas na ebidensya, kurakot ang pamilyang Marcos dahil sa nila kinuha yung 100 billion na yan at 350 tons of gold. Kunin na natin yan habang pwede pa natin kunin. Dahil kung yan ay naibenta daw di umano, yung mga 120 tons of gold, hahanapin natin kung saan ang pera niyan. Meron po yung money trail. Yan po ang hanapin nyo. Huwag yung mga gaya ni Harry Roque na ang pundar ay galing sa hirap. Wala po akong ganyan kalaking nakaw. Wala po akong nakaw kahit ano, full stop. Lahat po ng pera ko pinaghirapan po namin. Hindi lang po ng aking pamilya, kundi aking mga ninuno. Wala po kaming maruming pera. Wala po kaming nakaw na yaman. Hindi gaya ninyo. Hindi na ba kayo nahiya sa mga apo ninyo at mga susunod na henerasyon na talagang nakaukit na sa buong daigdig? Ang pinakakurakot na pamilya according to Guinness Book of World Records ay ang mga Marcoses. At ito na pong ebidensya. Bakit hindi ang mainstream media hindi pinipick up ito? Sabihin nyo nga sa akin, mainstream media, headline sa Taiwan, tapos balitang-balita sa Hong Kong, kayo tahimik. Yung mga tycoons na nagmamay-ari ng mga pahayagan at mga TV stations, bakit hindi nyo isiwalat ito? Nang madagdag pa ito sa napakadami ng kasalanan ng Bangag Administration. Ano ba naman yan? Ewan ko ba? Alam ko talaga na ang mga alta nagko-cocaine. Hindi ko maakalain ganito karami talaga ninakaw nila. Kasi itong 100 billion na ito, bukod pa ito dun sa na-recover na ng PCGG, na almost 1 billion din ang na-recover na nila. Mantakin ninyo, magkano ninakaw talaga nila sa taong bayan? At patuloy pa rin siguro ngayon. Kung ano yung strategy na ginawa nila para magpayaman ng panahon ng Marcelo, sigurado ako nangyayari pa rin ngayon. Kasi nga, nasa dugo pala ang pagiging magnanakaw at mga klepto. Diba? Taong bayan, itong panawagan ko. Mahiya naman tayo. Nakakahiya na po. Kung ang buong daigdig, alam na magnanakaw ang leader natin, na wala pa rin tayong gagawin. That reflects badly on our national identity. Nagbubulag-bulagan, nagbibibihihan sa magnanakaw na presidente. Maghusga po tayo, hindi po to krimen, hindi po to incitement to sedition. Ang people power po, nakasaad yan sa saligang batas. Gamitin natin ang kapangyarihan natin. Ibalik natin ang mga ninakaw na yaman sa kaban ng taong bayan. Saan ba manggagaling yan? Hindi po pwedeng nanggaling yan sa Yamashita gaya ng sinasabi niya dahil wala naman basehan yan. Hindi naman sila nanalo ng loto.
Yan po ay galing sa pawis, lalong-lalo na ng mga OFWs. Dahil ang mga kumikita naman talaga sa Pilipinas ay mga OFWs. Galing po yan sa pawis at sa luha ng mga OFWs na pinagsamantalahan at linapa ng pamilya Marcos. Hindi po libelous ito. Demanda nyo ako. Madidemanda nyo ba ako? Nanggaling yan sa opisyal na binuong investigation na committee ng Hong Kong government. At galing po yan sa isang whistleblower na Taiwanese. Sana nga isiwalat ng mas detalyado. Yung China Morning Post, kung ano-anong sinasabi ninyo laban kay Duterte, bakit hindi nyo isulat ngayon to tungkol sa investigasyon na nanggaganap ngayon sa Hong Kong? Diba? Huwag naman obvious ang mga pinapanigan ninyo. Ito po malaking balita, bakit hindi lumalabas sa Pilipinas? Diba po? Ulit po ang panawagan ko, alam na naman natin, klepto ang mga Marcoses. Ang tanong, hanggang kailan tayo mananahimik? Dapat maibalik yan sa taong bayan. Mapuntay ang perang yan sa libreng tanghalian ng mga nagugutom na kabataan, libreng tuition, libreng gamot at libreng paggamot, at mga kalsada na walang tongpat sa pinagkikitaan ng presidente at ng mga senatong at congressman. Nasa atin pong kamay ang ganyang kapangyarihan. Panindigan natin ang karapatan natin, panindigan natin ang malinis na pamumuno. Tama na po, sobra na. Titigil ko na po dahil masyadong mataas na aking high blood pressure. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ito pong spokes ng bayan, nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. Huwag na po tayo magbingi-bingihan. Tama na, sobra na. God bless the Philippines. Ayun. Mataas na daw po ang kanyang high blood pressure. Si Spokes Harry Roque po yun mga kareaksyon na talagang ang kanyang sense of humorous ay talagang napakatindi po ng kanyang sense of humorous. Mataas na daw po ang kanyang high blood pressure. Mga kareaksyon, anong ginagawa natin, di ba? Anong ginagawa ng taong bayan? Anong ginagawa nila? Sa Hong Kong, nagkakagulo na po. At ibig sabihin, nagkakagulo talagang nagbalangkas po sila ng mag-iimbestiga dyan sa di umano'y daan-daang bilyones dolyares, ha? Dolyares. Daang bilyones na dolyares ang iniimbestigahan ngayon na money laundering na nangyari po at mayan daw ay di umano'y kagagawan ng mga Marcoses. Saan ang galing yung bilyong-bilyong halaga po ng ginto? Okay. Kaya naman mga kareaksyon, hindi po yan binabalita ng mga mainstream media. Hindi po yan binabalita ng mga bayarang media, syempre. Di ba? Question, ni House Deputy Majority Leader, La Union 1st District Representative Paolo Ortega, si Vice President Sara Duterte kung ano ang nagawa nito sa bansa. Sa kanyang inilabas na pahayag, binatikos ng mambabatas si VP Sara na sa halip na tumulong anya sa bansa, gulo at pag-iwas ang naging ambag nito. Ngunit pagdating sa Senado, hindi na makatatakas ang pangalawang Pangulo at dapat maging handa ito sa pagtugon sa lahat ng tanong at pagharap sa katotohanan. Samantala nananatili namang tahimik si VP Sara kaugnay ng kanyang paghahanda sa nalalapit na impeachment trial. I've not been thinking about that. I leave it up to the lawyers to prepare for the impeachment. They've been preparing for it since the moment one of the members of the House of Representatives announced that there will be an impeachment, and that was October 2023. So right now, I leave it up to the lawyers. Alam po ba ninyo si Congressman Balbasarado? Matanong nga kita, Congressman, bading ka ba o lalaki? Tanong lang. Kasi mga kareaksyon, itong si Congressman Balbasarado na Tagalawin yun, sinasabi po niya dito mga kareaksyon na ano daw ang nagawa ni VP Sara sa Pilipinas at bakit puro gulo lang ang dinudulot niya, ha? Ang Davao ba, Congressman Balbasarado, hindi Pilipinas yun? Hindi ba parte ng Pilipinas?
Nung bumabang pagkamayor si BP Sara sa Davao, Congressman Balbasarado, pinapaalam ko lang sa'yo na walang utang ang Davao. Ibig sabihin, walang korupsyon sa Davao. Diyan ba kung saan ka nang galing, Congressman Balbasarado, may kukumpara mo ba yung lugar mo sa Davao? Tanong lang yan. May kukumpara mo ba yung lugar na pinanggalingan mo sa Davao? Yun, doon galing si BP Sara at balita ko ang Davao ay parte ng Pilipinas. At kung parte ng Pilipinas ang Davao at naayos sa pamamahala ni BP Sara, sa tingin mo ba, Congressman Balbasarado, ay wala siyang nagawa sa ating bayan? Nakarating ka na ba ng Ilocos, Congressman Balbasarado? Palagay ko, nakarating ka na. O kung nakarating ka ng Ilocos, may kukumpara mo ba yung Davao sa Ilocos? Hindi po In fairness po sa mga taga Ilocos, mahal na mahal po kayo ng Reaction TV PH. Pero kahit kayo pong mga taga Ilocos, ikumpara nga ninyo yung Ilocos sa Davao. O di ba ano yan, parang malayo ang comparison. Di ba hindi ko pa nabalitaan na ang Ilocos ay naging Davao. Di ba? O naging number 2 or number 1 sa buong Southeast Asia or sa Asia, the safest place, the cleanest place, the progressive, the most basta number 1. O di ba itong si Congressman Balbasarado, matanong nga kita, Congressman Balbasarado, ang Davao ang pinanggalingan, ikaw ano ba nagawa mo, Congressman Balbasarado, bukod sa alam mo na, bukod sa mga success ninyong dalawa ni Tamba? Di ba? Busog na busog, di ba? Masarap daw ang pagkain diyan sa sa Kongreso. Busog na busog ka ba, Congressman Balbasarado? Kaya naman ikaw ay talaga namang para kang asong asong pitbull ganun. Masyado kang loyal sa kay Bongbong Marcos o kay Tamba. Kasi Congressman Balbasarado, hindi naman nanggugulo si BP Sara. Alam mo kung sino nanggugulo? Hindi mo alam kung sino nanggugulo? Hindi ka ba isa sa mga yun? Hindi ka ba isa sa mga nanggugulo, Congressman Balbasarado? Wala daw idinulot na mabuti si BP Sara at huwag kang mag-alala, Balbasarado. Makikita mo rin kung ano ang idinulot na kabutihan ni BP Sara sa Pilipinas kapag siya ay nasa posisyon na doon ka gusto ko pag nasa posisyon na si BP Sara, gusto ko ganyan ka pa rin magsalita, Congressman Balbasarado. Kukumustahin kita, Congressman Balbasarado, kung ganyan ka pa rin magsalita pagdating ng araw, Congressman Balbasarado, lalaki ka ba o bading? Tanong lang. Kilala po ba ninyo si Congressman Balbasarado? Ayan yan. Yan, si Congressman Balbasarado, gusto niyo makita? Ito yung pinaka matabil ang dila. Ayan sa tingin po ba ninyo, lalaki yan o babae? Lalaki po ba yan o bading? Tanong lang. Masama ba magtanong ako? Pwede mo rin ako tanungin kung ako ay isang Pilipino o isang Pilipina. Pero Congressman Balbasarado, ikaw ba ay gusto mo ng tarugo o gusto mo ng O di ba, Congressman Balbasarado, kung sa tingin mo, Congressman Balbasarado, ikaw ay maraming nagawa sa inang bayan, paki-enumerate nga. Gaano ka na ba kayaman, Congressman Balbasarado? Tanong lang. Ito pong si Congressman Balbasarado ay nagngangalang Paulo. Paulo Ortega. O, di ba? Kung lalaki yan, Ortego. Kung babae, Ortega. Hindi, joke lang. Ortega po talaga, may apelidong Ortega, pero Ortego, wala. Joke lang. Ito mga kareaso na si Congressman Balbasarado ay isa po siyang taga-La Union. Mag-comment nga po sa comment section ang mga taga-La Union na nasasakupan kung saan kongresista si Congressman Balbasarado. Paki-comment nga po sa comment section kung ano na nagawa ni Congressman Balbasarado sa La Union. O dahil lamang siya ay naging kongresista dahil sa kanyang mga ninuno. Namana niya ang kanyang apelyido. Diba? Palagay ko nga kasi si Congressman Balbasarado, mga ka-reaction, isa po ito sa mga matabil ang kanyang dila.
Pagdating po sa palagay ko, tanungin nga kita, Congressman Balbasarado, ganyan ka ba kabuli nung ikaw ay nag-aaral? O spoiled brat ka rin, kaya ganyan ka magsalita? Okay. Hindi ka naman nagda-drugs, no? Hindi, tanong lang. Hindi ka nagda-drugs? Di ba inamon mo si BP Sara na ikaw ba yung naghamon? Tanong lang. Nung kapag nag-oath siya, nag-take oath siya, magpapa-follicle test kayo lahat, magpapa-drug test kayo lahat, mga young goons. Nagpa-drug test na ba kayo o nagpa-follicle test na ba kayo, Congressman Balbasarado? Oo, yung kasama mo mga young goons. Di ba mga ka-reaction? Kaya pag nakita nyo si Congressman Balbasarado, tanungin po ninyo siya kung siya ay isang, ako ay isang model. Doon sa alawin yun. Di ba mga ka-reaction? Mag-comment nga po sa comment section yung mga ka-reaction natin dyan, taga-lawin yun. Kung si Congressman Balbasarado ba ay may nagawang, may ano po yung mga nagawa niya. Di ba mga ka-reaction? Congratulations, Congressman Balbasarado. Kasunod ng kanyang matagumpay na pagbisita sa Zamboanga, muling nagbalik si Vice President Sara Duterte at mas pinatibay pa ang presensya at mensahe sa harap ng kanyang mga taga-suporta at lokal na lider ng pamahalaan. Ang detalye ng balita mula kay Jean Domingo. Sa patuloy na pag-iikot ng mga kandidato at leader sa iba't ibang panig ng bansa, isang makasaysayang tagpo na naman ang nasaksihan dito sa Zamboanga City, kung saan mainit na salubong ng lungsod si Vice President Sara Duterte sa pagtitipon na layong ipakita ang matibay na pagkakaisa ng mga lider at mamamayan sa likod ng Duterte-style na pamumuno. Dinagsa ng mga taga-suporta mula sa iba't ibang barangay at sektor ang pagtitipon na ginanap sa Southern City College's Gymnasium sa Barangay Divisoria, Zamboanga City, kasama mga kandidato ng District 1 na pinangunahan ni Kaimer Olaso na tumatakbo bilang alkalde na sumidong taga-suporta ng mga Duterte. Layunin ang aktibidad na ipakita ang buong suporta ni Vice President Sara sa mga leader na kaalyado niya sa adhikain para sa kaayusan, kaunlaran at tapat na serbisyo sa taong bayan. Nagbigay din si VP Sara ng mensahe ng inspirasyon sa harap ng mga taga-suporta at lider ng komunidad. Isa itong tinig ng katatagan at paninindigan sa gitna ng tumitinding pulso ng politika. Sa kanyang mensahe, ginit niya ang kahalagahan ng lideratong may malasakit, tapang at direksyon para sa kinabukasan ng bayan. Kabilang sa mga dumalo at nagpahayag ng buong suporta ay sina Senator Robin Padilla ng PDP Laban at Senator Amy Marcos, na kapwa nanindigan ng magpapatuloy ng serbisyong Duterte para sa mamamayang Pilipino. Mga mahal ng kapatid na Muslim at Kristiyano, para magtuloy-tuloy po ang kapayapaan, kailangan ituloy-tuloy natin ang usapin ng kapayapaan. Hindi rin pinalampas na VP Sara ang isyu kaugnay sa reklamo laban sa kanyang kapatid na si Representative Paulo Pulong Duterte. Ayon sa Vice Presidente, ito'y bahagi lamang na mas malawak na pag-atake laban sa pamilyang Duterte na isang malinaw na taktika politikal para pahinain ang kanyang paninindigan. Oo, sinabi ko na nga na wala namang ibang ginawa ang administrasyon na ito kundi pampolitika lang at paninira sa mga kalaban nila sa politika. Kung napansin ninyo, noong lumabas yung malaking issue ng blanco sa mga blanco sa budget, at maraming nagtatanong at maraming nagsasabi na unconstitutional yung budget. Tinanong kung paano naging legal yung paggamit nila ng pera, puro blanco yung nasa loob ng budget, ay lumabas yung impeachment ko. Yun. Tapos, nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose, at kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady Lisa Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung saan yung tao ay nag-overdose sa suspected drug overdose sa hotel room. No? Hindi kaya naiiya, no? Hindi kaya naiiya kay Donald Trump. Naalala po ba ninyo yun nung nakita siya doon sa libing ni Papi? Di ba? Si Pope.
Hindi ba siya na hindi pa siya na naiya? Nagpakita sila kay Donald Trump tapos meron siyang naging kaso na sangkot siya o kasama siya doon sa lugar na kung saan namatay ang isang tao na nagkalat ang white substance at naku po, napakahirap po niya mga kapatid. Hindi kaya sila naiya no? Ayan kinakalat na ni BP Sara ang kanilang bulok. Yung mga sekreto nilang bulok, wala kang may tatago dyan sa babaeng yan. Pag nakakuha ng impormasyon at mga ebidensya yan, talagang isasampal niya sa pagbumuka mo, Lisa. At ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din, ay bigla nilang kinuha si Pangulong Duterte. Nung lumabas naman yung kanilang May 1 na 20 pesos ang kilo ng bigas, at syempre dahil hindi naman totoo yung pangako na yon, pambobola lang naman yon sa mga tao, hindi nila kayang i-sustain, ay tinigil kaagad ng May 2, lumabas naman yung complaint ko kay Congressman Pulong Duterte. So nakikita nyo na basta merong nangyari na kagagawan ng administrasyon, ang ginagawa nila ay sinisilat nila ang kanilang kalaban sa politika para matabunan yung totoong issue ng bayan. Ayon sa mga dumalo, ang presensya ng pangalawang Pangulo ay hindi lamang simbolo ng tiwala sa mga kandidato ng distrito, kundi isa ring malinaw na pahayag ng patuloy na pangako ng Duterte leadership sa pagsusulong ng kapakanan ng bawat Pilipino. Sa totoo lang, yun anak ko nag-aaral noon, high school. During Duterte administration, panatag yung kalooban. But right now, talagang, kahit nilalive nyo ako sa nationwide. Right now, takot na takot ako. 7 o'clock pa, tatawagan ko na kagad yung anak ko, asan ka? Sabi na pang dito, susunduin mo kagad. Yun ang isa sa mga namin. At saka, we are very safe during Duterte administration. Kahit hindi siguro sasabihin nila sa akin na I am from Davao, but talagang namin talaga. We are Duterte, pro-Duterte kami. Ang sasabihin ko lang sa kanila, supportahan natin yung PDP laban para at least hindi natin ma-impeach si Sara sa mga darating na araw. Mayroong magagawa yung PDP laban, lalong-lalo na yung mga Duterte. Magagawa nila talaga kung anong dapat na sa mga taong bayan. Sa kabila ng mga hamon na natiling buo at matatag ang suporta ng maraming Zamboangueño sa pamumunong Duterte, isang patunay na ang pagkakaisa at malasakit ay patuloy na umaalab sa puso ng bawat mamamayan. Sa kabila ng mga kinakaharap na issue at batikos, patuloy na pinapakita ni Vice President Sara Duterte ang matibay na suporta mula sa mga lokal na lider at mamamayan, lalo na sa mga rehiyon kung saan nanatiling buo ang tiwala sa kanyang pamumuno. Isang malinaw na pahayag ng pagkakaisa at paninindigan ang muling naiparating sa kanyang pagbisita dito sa Zamboanga City. Isang mensaheng maaaring magbigay direksyon sa darating na mga hamon sa larangan ng politika at pamahalaan. Mula dito sa Zamboanga City, ako si Jean Domingo para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Ako, si BP Sara, mga kareaksyon, talagang siya na, hindi na po siya defensive ngayon. Nasa offensive mode na po ang ating Vice President. Wala na pong patumpik-tumpik ang kanyang ginagawa. Tinawag ng mga grupong kalusang mabubukid ng Pilipinas o KMP at Amihan National Federation of Peasant Women na malaking panlilinlang at propaganda ng Administrasyong Marcos ang 20 Bigas Mo program. Ito'y matapos na i-anunsyo ng Department of Agriculture ang pagpapaliban sa implementasyon ng naturang programa hanggang sa May 12 upang magbigay daan sa 10-day ban sa paggastos ng pondo ng pamahalaan dahil sa nalalapit na eleksyon. O bakit? Bakit pinahinto ang pagbebenta kung ang pagbebenta na yan ay tunay na presyo sa merkado o isa lamang yung uri ng ayuda o vote buying? O kaya naman siguro ipinahinto ay talagang wala naman talagang bigas na ibebenta. Mantakin po ninyo yan, papahinto nila yan, pabor sa kanila yan eh. Pero dahil alam nila na hindi aabot yan ng 3 araw o 2 araw,
artificial na pinahinto di umano? Bakit mo ipapahinto yan kung kailangan ng taong bayan at nagugutom ang taong bayan, Bongbong Marcos? Ipinahinto yan dahil isa lamang yung isang propaganda. Yung tinatawag niyang promise fulfilled. Kagaguhan yan. Yung promise fulfilled na yan. Alam mo, Bongbong Marcos, asa siya, no, si Claire Castro, pagkitawagan nga si Claire Castro. Hello? Claire Castro? Alam mo ba nangyayari sa Pilipinas? alam po ba ninyo mga ka-reaction? Katarantaduan lang yung 20 pesos ng bigas na yan. Totoo, nagbebenta sila ng 20 pesos na bigas. Pero yung bigas niya, yung sinabi nga ng NFA, pa-expired na yan. O diba, hindi lang pa-expired. Baka expired na nga yan eh. Kunyari, kinakain pa nila yan. Nagluto pa mga gag. Nagluto pa sila, wala namang ulam. Di ba mga ka-reaction? Mantagin mo yan, ha? Pinahinto kunyari ang pagbebenta ng bigas para daw ang eleksyon, bawal daw. Bakit bawal? Siguro ang bigas na yan, hindi talaga totoo o kaya naman pwedeng magamit sa vote buying. Hindi vote buying ang tawag dyan eh. Alam po ninyo ang tawag dyan, wala talaga silang ibebenta. Kumbaga, ano lang yan, media mile age. Kung talagang mayroong 20 pesos na bigas, mula Batanes hanggang Ulo, o di ba, ibenta ninyo yan. Mula Batanes hanggang Spratly Island, kailangan na pati mga Chinese makakabili niyan. Uy, siya pa tong ano na to, Tolentino. Tingnan po ninyo itong Tolentino na to. Ay, ano, papakita ko po sa inyo si Tolentino. Napakahambog din ng Tolentino na to, ha. Ayan o, kung gusto nyo po na masakop ng China ang Pilipinas, huwag nyo po akong iboto. Alam mo, Tolentino, kung ka-classmate kita nung high school, tatawagin kita, gago ka ba, Tolentino? Ayan o, kapal ng muka, talagang feel na feel po niya. Kung gusto nyo po na masakop ng China ang Pilipinas, huwag nyo po akong iboto. Tolentino, gago ka ba o tartado ka? Hindi, tanong lang. Nagtatanong lang ako, ha. Hindi ko sinabing gago ka o tarantado ka. Kasi nagbagong buhay na ako, hindi na ako nagmumura. Wala na, bawal po magmura sa Reaction TV PH. Kasi kung nagmumura pa ako, ganito kita mumurahin, Tolentino. Putang ina mo, gago ka, animal ka, Tolentino, nung pinagsasabi mo, matulog ka na lang. Kaya lang, Tolentino, hindi na nga ako nagmumura, kaya hindi na kita mumurahin. Mumurahin lang kita ng ganun kung nagmumura pa ako. Kaya nagbagong buhay na ako eh. Kaya, bawal po ha mga bata, wag po kayong magmura, mga matatanda, wag din kayong magmura. Wag niyo po mumurahin si Tolentino, isang balimbing yan. Tolentino, walastik ka, galing mo ha. Kung gusto niyo pong masakop ng China ang Pilipinas, wag niyo po akong iboto. Walang yaka, Tolentino, matulog ka na nga. Nagkakalat ka na. Pinagtatawanan ka na. Pati siguro yung mga ibang kapamilya mo, pinagtatawanan ka na. Kapal ng mukha mo, kung gusto nyo pong na masakop ng China ang Pilipinas, huwag nyo po, putang ina yan. Ang kapal ng mukha mo, sino ka ba? Sino ka ba para maharang mo yung mga missiles ng China kapag gusto niyang sakupin ang Pilipinas? Sino ka? Diba? Meron ka bang kakayahan? Meron ka bang impluwensya? Kaya mo bang impluwensya yung China? Natatakot sa iyo ang China? Malastig mga tao na to. Ang galing ng kanilang mga propaganda. Kung gusto nyo po na masakop ng China ang Pilipinas, huwag nyo po akong iboto. Talagang hindi ka namin iboboto. Ang galing mo Kahit ang Pangulong Duterte, hindi niya sasabihin yan eh. Di halimbawa, hindi ka namin binoto. Masasakop kami ng China? Magiging high-tech ang Pilipinas? Mantakin mo yan. Tolentino. Nagda-drugs ka ba, Tolentino? Tanong lang, nagda-drugs ka ba? Hindi daw siya nagda-drugs. Tanong lang yun pero naniniwala ako hindi naman nagda-drugs si Tolentino. Mga kaibigan lang niya yung mga drug addict. Kaibigan mo ba yung mga drug addict, Tolentino? Tanong lang. Kung kaibigan mo yung mga drug addict, naiintindihan kita. Eto na po.